Sa buwan ng Hulyo 2023, kasabay natin si Kaperiodikong Juni Panti sa detalye. Kaperiodikong Juni, please go ahead. Periodiko Year-End Review Year 7. Narito ang mga malalaking kaganapan sa buwan ng Hulyo. Nakakabahala, nakakaalarma, yan ang mga silitang binitawan ng Department of Justice o DOJ patungkol sa rape cases sa isla. Kinumpirma ng kagawaran na sa lalawigan ng Catanduanes, rape ang nangungunang kasong naiain nila sa korte mula 2022 hanggang 2023. Ayon sa datos, umaabot sa 1,648 na counts ng rape ang naipile sa korte, habang 777 naman ang violation na kinapapalooban ng acts of lasciviousness. Bilang pangontra sa nakakabahalang balitang ito, sa buwan din ng Hulyo, inilunsad ng bayan ng San Andres ang kampanya laban sa sexual abuse. Ito ay pinangunahan ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk sa pamamagitan ng pagbisita sa mga paaralan. Matapos naman ang isang hybrid deliberation na isinagawa ng Regional Oversight Committee noong Hulyo 27, 2023, idiniklara ng nasabing komitiba na drug-free na ang mga bayan sa Pandan, Biga, Bagamanok at Panganiban. Ayon sa ulat, sa tulong ng Regional Oversight Committee at patuloy na pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies at mga ahensyang pangkalusugan, inaasahang magiging matagumpay ang BDC o ang Barangay Drug Clearing Program upang tuluyang masugpo ang problema sa iligal na droga sa Catanduanes. Tumangkap namang muli ng mga bagong aplikante ang Catanduanes Medical and Law Scholarship Program 2023 para sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong medisina at abogasya. Sa edukasyon naman, sa halip na magbakasyon, pinili ng ilang estudyante at guro na dumalo sa National Learning Camp. Layunin ng nasabing learning camp na suportahan ang mga guro na makapagturo pa ng mas mahusay. Paraan din ito ng kagawaran upang makahabol ang mga mag-aaral sa mga aralin na hindi masyadong natalakay dahil sa pandemya. Tulad ng isinasaad sa pangalan nito, hindi ito magiging katulad ng regular na klase. Sa halip, ito ay idinisenyo upang maging tila isang camp na puno ng mga kasiyasiyang aktibidad na nakasentro sa mga aralin, asignaturang agham, Ingles at matematika. Una itong ipinatupad sa mga mag-aaral mula sa ika-7 hanggang ika-8 baitang at nagtagal ng 3 linggo. Batay sa partikular na pangangailangan ng mga mag-aaral, sila ay naipatala sa 3 camps, ang enhancement, consolidation at intervention. Matagumpay namang naisagawa ng Department of Labor and Employment ang payout para sa alestong Paratanong Banwaan Dai Magugutom Program sa mga bayan ng Karamuran at San Andres. Sa buwan ding ito, namahagi ng nasa 150 pakete ng iba't ibang uri ng binhi ng gulay ang Institute of Plant Breeding at National Seed Foundation ng University of the Philippines Los Baños sa pamahalaang panlalawigan sa tulong ng Catanduanes State University. At yan ang mga malalaking balita sa buwan ng Hulyo para sa Bicol Periodico Year-End Review. Ito po si Radio Patroller numero 32, Jones Panti, aka Noy Lacpachero, nagbabalita para sa Radyo Periodico. Periodiko Year-End Review Year 7. Basta Barreta, Nakareport tulos sa Radyo Periodiko.